ay pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:12-21. Balit. John 3. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na payag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Bigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino may manampalataya ay sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At naging tao ang Diyos at naging tao ang salita na tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9. Ngunit kayo hindi sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, at kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Ano, paborito. First Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablong inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3. Subalit, kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi na nasumpain si Jesus. At walang makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu, binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga may laya, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Okay. Yan. Sige. Basta, pag may free time, ulit-ulitin nyo lang na banggit-banggitin. Yan. So kami, ginagawa namin, ayun nga, kapag nagwo-walking kami, yan. Yun lang lagi namin sinasabi. Memory verse. Hindi kami nag-uusap. Kasi nagwo-walking kami every morning, tsaka afternoon kung merong free time. Pero yun ang ginagawa namin sa walking. Memory verses. Kaya talaga din, nasasanay talaga. So yun, encouragement sa iba, kapag ganun din ginagawa nyo. So yun. Okay, sige pa, pwede pa tayo isa. Nandiyan pala si Kuya, no? Yan,
Marami tayong matututunan. Sige, anyone, may dadagdag. Mag-memory verse. Jamie, ikaw na. Di ba, nag-memory verse tayo. Ikaw na, sige. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Wait lang. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay ng katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkap ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:1 and 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9. Ngunit kayo'y hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Yamang nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi si Jesus, sumpain si Jesus at walang makapagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Okay. Thank you. Sige, isa na lang, last. Sino pa yung hindi pa kahapon? Hi, Tita Che. Sige pa, sino? Karen. Hindi ka ba kahapon, Sai? Sige, ikaw muna daw, Sai. 2 Timothy 3:16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang mga gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at
ang ano yun? At naging tao ang salita at tumang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa kanyang tanging anak, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi sa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Balit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay gumagala at umuungal, ay tulad ng leong gumagala at umuungal, na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3, kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay pinautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Okay, ayan. Sige, no? Thank you sa mga nag-recite ng memory verses. Tomorrow, ibang set naman po. So again, encouraging each one na patuloy nyo pong expose yung mga sarili nyo sa salita ng Panginoon para po yun yung maging bukang bibig ng ating mga bibig. Okay? So ako po, yung trabaho ko, nagtuturo ako ng English. So, nagtatanong yung mga estudyante ko, paano ko ma-improve yung English skills ko? Sabi nilang gano'n. So lagi ko lang sagot sa kanila, expose mo lang yung sarili mo sa English. Kasi nga, ikaw magaling ka mag-Japanese, ako magaling mag-Tagalog. Kasi yun yung lagi kong naririnig, yung lagi kong nababasa, yun yung lagi kong sinusulat. Kaya madali lang sa akin. So somehow, ganun din po talaga sa salita ng Panginoon. No? Madali nating ikasin, madali nating maisip, madali siyang maging gabay sa atin sa tuwing merong mga sitwasyon na kailangan natin magdesisyon kapag lagi natin inaano yung sarili natin sa salita ng Panginoon. So, encouraging each one na again, spend more time sa salita niya kung wala naman tayong ginagawa. So, wag na po natin ubusin yung oras natin sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa atin. So, okay, tayo po ay magsisimula na. So sa ating pagsisimula, magpapatuloy po tayo doon sa verse 17. Pero maganda po na medyo balikan natin upang again, mabalik sa atin or mabigyan tayo ng overview, no, sa kung ano po yung nangyayari sa ating binabasa. So let me share the verse sa bawat isa sa inyo at babasahin natin ito. Teka lang po. Ano yan? Okay. Sige, basahin natin siya mula sa 15 ulit hanggang sa verse 21. Okay? Sige, I would like to request someone na pwedeng magbasa. Hello, Tita Bing, no, na nakikinig sa online. And hello sa lahat na nandito. Sige, anyone po na pwede magbasa. Tita Che, pwede ikaw ulit. Para marinig namin ang iyong hinig. 15 po hanggang 21. Okay. Lucas 2, verse 15 to 21. Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastor sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tignan natin ang nangyayaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon. At sila'y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor.
Subalit, iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita, ayon sa sinabi sa kanila. Makaraan ng 8 araw, dumating ang panahon upang tuliin ang bata. Tinawag siyang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. Amen. Salamat po, Tita Che. So, yun po ang ating pinag-aaralan, no? Simula po kahapon. So, tayo po yung manalangin muna sa ating pagsisimula. Let's pray. Panginoon, Ikaw ay dakila, ang soberanya sa lahat, at ang lahat ng aming nakikita, nababasa, nalalaman, at ang aming mga inaasahan ay tunay nga itinakda mo na noong simula pa man. Ayon po sa iyong soberanya, ayon po sa iyong kalooban, Panginoon, na siyang tunay ng napakadakila at nagpapakita po talaga ng iyong luwalhati. At salamat, Panginoon, na patuloy po kaming nakapag-aral ng iyong salita. At sabi mo nga sa mga kawikaan na amin po ikiling ang aming mga puso at isipan sa iyong salita upang kami ay magkaroon ng tamang desisyon at mga buhay namin, ang mga paa namin ay hindi madulas, ang mga paa namin ay hindi lumakad sa kaliwa o kanan, bagkus magpatuloy sa landas na patungo sa buhay. Salamat, Panginoon, na iniingatan mo kami mula sa mga salita ng nangangalunyang babae, sa mga salita na nagmumula sa aming sariling pagnanasa, mga salita na nagmumula sa mundo at sa dyablo na aming kaaway. Salamat, Panginoon, dahil ang salita mo ang siyang patuloy na mag-iingat sa lahat ng mga nakikinig at binigyan mo ng pandinig. Kami po ay patuloy na humingi ng kaunawaan sa pag-aaral ng bilang. Lahat ng ito ay para po sa ikakaluwalhati ng iyong pangalan. Ito aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so we will go back to verse 17. So actually magpapatuloy na tayo sa verse 17, pero short review lang po, no? Dito sa verse 16, dito natin nakita yung isa sa mga, again, mga tanda po, no, ng mga binuhay, ng mga niligtas, ng mga tunay na mga nananampalataya. Sila po ay nagmamadali, no? Nagmamadali talaga na sumunod, nagmamadali na to the point, iniiwan po talaga yung mga bagay na mahalaga sa kanila dati. So, parang itong verse 16 ay sumasalamin po sa mga yun nga, no, yung mga alagad ng Panginoon na siya ring magiging pastol din, no, para sa mga tupa. So, yun po, at nakita din natin dito yung katotohanan ng sinasabi talaga ng Panginoon. So, tunay nga na nakita nila yung sanggol na nakahiga sa sabsaban. And tayo rin po, no, meron po talagang yung bawat talaga tinawag ng Panginoon, natatagpuan or nakikita talaga natin yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin. So, tayo po yung magpapatuloy sa verse 17. So, sabi po dito, na makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. So again, to give you a hint, ito po yung mga makikita natin na mga patunay or kumbaga normal Christian life. Makikita natin yan dito sa mga reaksyon ng mga pastol na pinahayagan ng Panginoon. So, simula tayo sa verse 17. Sige po, anyone po na makakapag-share ng kanilang napag-aralan sa verse 17. So yun, good afternoon. So sa sinabi ni Lucas sa 17, nang makita nila ito,
yung pinapakahulugan yung yung nakita na nila yung kaluwalhatian ng bata sa sabsaban. Nung makita nila yon, ang ginawa daw nila, ipinaalam nila sa kanila. Sabihin doon sa mga naandun din nung madatnan nila yung bata sa sabsaban na nakabalot sa mga tela. Ang mga sinabi tungkol at ang kanilang ipinaalam ay yung mga sinabi tungkol sa sanggol na iyon. So, makikita natin dito na yung pinag-uusapan ay walang iba kundi yung bata sa sabsaban. At nang makita nila yung sanggol, yung sanggol sa sabsaban, ay ipinaalam nila sa kanila. Sabihin, sa kanilang mga puso at sa kanilang sa lahat, kumbaga sa lahat ng kanilang kausap nung panahon na iyon. So parang ang tinuturo lang nito, ang tinuturo nitong salitang to ay yung magiging outflow talaga pag nakita mo na or nakita at napagmasdan mo na ang Panginoong Jesus. Kumbaga kung talagang lagi mo siyang nakikilala mo na ang Panginoon, ay wala talagang ibang pwedeng mangyari kundi ikaw ay kumbaga hindi mo mapigilan na magsalita ng magandang balita. So at yung consequence nun ay yung verse 18, yung kumbaga marami ang magagalak, marami ang yung ma-amaze. Mamamangha sa gospel na dala ng isang tunay na pinagpahayagan ng Panginoon tungkol sa sanggol, tungkol dun sa sanggol, at yun na yung Panginoong Jesus. So yun na yung napag-aralan ko tungkol sa 17. Amen. So yun po, no. I think all of us will agree naman dito sa verse 17. So kung makikita niyo po dito, nang makita nila ito, ibig sabihin, kumbaga yun nga, no, pagtotoo na tunay nga po talaga yung sinabi ng Panginoon sa kanila. And then after that, ito talaga yung naging reaction, no, or yung naging kasunod na mga ginawa nila. Ipinalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. And ito po ay hindi lamang normal, no, na pagsasalita or kung pagchichismis, no, hindi po, no, but ito po yung paghahayag ng kung ano po yung sinabi sa kanila ng Panginoon patungkol po doon sa sanggol. So meron similarity na makikita natin dito. Sila po ay kumbaga nagiging saksi or witness. Why? Kasi yung sinabi nila is kung ano yung nakita nila. 'Di ba? Kung ano po yung nakita nila at kung ano din po yung sinabi sa kanila. In which makita natin dito sa kapanganakan pa lang ng tagapagligtas. Sumasalamin na po itong naging action ng mga pastor sa kung ano yung mangyayari sa mga mananampalataya, no, sa mga alagad ng Panginoon. 'Di ba? Tayo po sa Sunday pinag-aaralan natin yung Acts. Nakita natin doon na yun nga yung pagsisimula ng iglesia. And kanina nakikinig ako sa preaching ni Dr. John MacArthur. So doon ko lang pala na-realize in which totoo pala, no, na sa Christian, sa atin lang pala yung may tinatawag na preaching, no? And wala na po yan sa ibang religion, no? Sa Christianity lang po daw yung preaching, no? Parang ganun ang pagkasabi ni Dr. John MacArthur. So, in which sabi niya doon, nagsimula ang iglesia hindi sa pagbuo ng team, pagbuo ng mga, alam niyo yun, yung mga
certain na mga task. Hindi, but nagsimula po ang iglesia sa pag-preach, yung pagbibigay ng sermon, di ba? Yun po ang binigay ni Pedro, no? The first Christian preacher, parang ganun po ang tinatawag sa kanya. Well, our Lord Jesus Christ, pati yung mga propeta, they're also preaching, no? Preachers din po sila. Kaya po tinatawag silang propeta because they declare, they proclaim the message of the Lord. So yun po ang preaching, no? And so parang makita natin doon, ito pong nakita natin dito, yung pagsasalamin talaga ng isa po sa normal. Sabi ko nga po, parang ang magiging tema ng ating pag-aaral. Ano ba yung mga normal sa isang pananampalataya, no? And una, yun nga, yung paniniwala. Pangalawa, yung aksyon, no? Yung pagtugon, yung pagsunod, no? Sa sinasabi ng Panginoon. And ito, pangatlo, is dito natin makita yung pagpapaalam sa lahat ng mga sinabi tungkol sa salita ng Panginoon. So sabi nga ni Kuya kanina, ganito pala talaga yung magiging reaction. And actually may mga verses po, di ba, na mabasa natin. Yung natatandaan nyo, no? May mga pinagaling ang Panginoong Jesus, di ba? Yung may pinagaling siya. And anong mga ginawa nila? Sinasabi nila yon kahit na ilang beses silang pinagbabawalan ng Panginoong Jesus. Huwag niyo itong sasabihin kahit kanino man. Pero may kita niyo po ano yung ginawa nila. Di ba? Patuloy silang naghahayag at na sinasabi nila kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus sa kanila. So in the same way, I think very timely po and very I think magiging encouragement po sa bawat isa sa atin. It's time, no, na tayo po ay maghayag talaga ng magandang balita. Sabi ko nga maganda na tayo kasi by April, nag-set ako ng date. Actually, nakarang sinasabi ko na to pero hindi lang siya nagagawa. Pero dito natin makikita, this is a very common way of life ng isa pong mananampalataya, no? Na pinapaalam talaga nila. They proclaim. Kaya nga po, di ba, sabi sa Acts, na sabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad na huwag kayong umalis sa Jerusalem, hintayin nyo yung Espiritu Santo na ipinangako at kayo'y magiging saksi ko. Di ba? Yun yung immediate na, yun yung kabalikat na gagawin ng mga alagad nung ipinangako ng Panginoong Hesus ang pagdating ng Espiritu Santo. Di ba? Hindi niya lang sinabi na kayo ay magiging ganito, ganyan, but the very immediate na kabalikat, kumbaga, na gawain is ang pagiging saksi ng Panginoon. And ito, sa pag-aaral ko ng Acts din, sa pag-prepare din po ng message, yung ko nakita na yung salita talaga na unang bunga. Very big word siya sa akin talaga sa mga panahong ito, yung unang bunga ba. No? Again, the exact representation kung ano po talaga yung magiging kalidad ng mga bunga din, yung mga susunod na mga bunga. Okay? So Christ as the first fruit, siya ay nabuhay muli, kung kaya tayo mabubuhay muli. Di ba? Di ba nakita niyo po yun? At kaya nga po, di ba, may nabasa ako, the ultimate goal ng isang Kristiyano is to be Christ-like. Yun po talagang ultimate goal natin. To live just like Christ. To be Christ-like. No? And tunay nga na masasabi natin na yun talaga mangyari kasi nga kung ano pong unang bunga, yun din ang kalidad ng mga susunod na bunga. And in the same way, din po sa nangyari sa Pentecostes, sa araw ng Pentecostes, na doon po unang doon ipinanganak ang iglesia, in which, again, napag-aralan po natin na sila po din yung unang bunga. Kumbaga, the first fruit, no, ng church. Again, kung ano po yung naging pamumuhay nila, yun din po ang magiging kalidad ng pamumuhay natin, nakabilang din sa mga bunga na tinatawag, sa mga aanihin ng Panginoon. Kaya po, sa patuloy kong pagbulay-bulay sa mga yun nga na napapag-aralan, kaya nung last Sunday, di ba, ang isa sa mga naging focus po sa salita ng Panginoon is yung huwag nang umayon sa pamumuhay ng sanlibutan, no? In which yun din po nakita natin sa buhay ng mga yung mga alagad nung
yung mga unang bunga nga no ng iglesia. Kumbaga. So ako kasi lagi ko inisip ano ba yung naging buhay nila? Ano yung alam niyo yun yung sa mababasa natin, yun ang naging buhay nila eh. Yun talaga eh. Yun ang naging, although merong mga ibang na hindi recorded, pero I do believe na uh, pareho lang din yung ginagawa nila sa kanilang pamumuhay. So, mga kapatid, bigyan natin po yun ng halaga. Bigyan natin siya ng, alam niyo yun, yung serious na pag-iintindi ng unang bunga at tayo bilang mga kaparte ng mga bunga na iyon. Kumbaga, our lives must not be, katulad ng dati kung ano man yung pamumuhay natin dati. Gaya nga na nakita natin dito, itong mga buhay ng mga pastol dito na pinag-uusapan natin, nagbago din sila. Meron talaga mga sudden, radical changes sa buhay nila. So, again, yun, yung pagpapaalam, no, yung evangelism, yung preaching ng salita ng Panginoon. Yun na po ang gawin natin. Gawin natin po iyon. Pero again, hangga't tayo ay patuloy pa rin sa pamumuhay na tulad ng dati, tingnan nyo po, ganun at ganun pa rin na magiging daan ng buhay natin. No? Ako lagi kong, kaya nga yung makita nyo po yung post no sa invitation natin para sa second anniversary. Ayun lang, biglaan lang po yun na pumasok sa isipan ko, Year of Reformation, although we are doing that since last year. Ginagawa natin yung Reformation. And then yung verse po no sa Corinthians 3:18 ata yun. Na kumbaga, sige basahin ko po para sa inyo no. Second Corinthians ba yun? Or 1 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. Sabi dito, at tayong lahat. So, Paul is talking to the believers na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng isang salamin. So you see that parang similarities, no? Sabi ni Kuya kanina, nakita nila yung kaluwalhatian no, ng Panginoon, which is the baby Jesus Christ. And ito naman, tayo din, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin. Although yes, hindi pa siya ganun ka-clear kasi during this time, Kala Pablo, yung salamin na ginagamit nila is hindi po katulad ng salamin na ginagamit natin ngayon. Ano pa lang yun, metal na pinalis lang. Makikita mo yung sarili mo pero not that very clear. So ngayon, hindi pa din ganun kaklaro yung nakikita natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Yun ay makikita natin fully sa yun nga, yung time no, na babalik siya at magiging na lahat. Sabi dito, ay nababago sa gayon ding larawan. See? Nababago sa gayon ding larawan. Mula sa kaluwalhatian, tungo sa kaluwalhatian. Sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. So, dapat po nating maintindihan mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano is hindi siya stagnant, hindi rin siya pababa, hindi rin siya paganon. But tayo po ay mababago sa gayon ding larawan. Ibig sabihin sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ano bang nagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon? Ito, lagi ko itong naalala. Ang kanyang mga kautusan ay sumasalamin sa kabanalan at kaluwalhatian ng Panginoon. Diba? Kung gusto niyo makita yung glory ni God, look at His statutes. No? Tingnan niyo ang kanyang mga kautusan. That's how perfect God is. That's how glorious God is. Diba? Look at His Word. Tingnan niyo po ang kanyang salita. You will see the glory of God through His Word. And sabi dito, tayo ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Never will a Christian life will stay the same. No? Diba? So, yun nga. And then, ang napunto ko nga din po last Sunday, ganun at ganun pa rin talagang pamumuhay natin. Kasi unknowingly or knowingly, pero stubbornly,
patuloy pa rin tayo na nakikiayon sa pamumuhay ng sanlibutan. Diba? So, yun lang naman ang parang ano ko po, no? Reminder sa bawat isa. So, verse 17. Ito ay isa sa mga, hindi naman siya level, pero one of the things na as we continue to grow, sa patuloy natin na paglago sa kaalaman at pagkilala sa Panginoon, we will share the gospel. We will testify at tayo mga saksi ng Panginoon. No? So, ayun lang. Yan lang naman ang parang encouragement dito. A normal Christian life. That's a normal Christian life. That's a normal Christian life. No? So, verse 18, ito sinabi ni Kuya, and tingnan niyo po kung ano po yung naging resulta ng pagsasalita ng mga pastol. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. No? So, namangha. namangha. Pero, meron lang something dito na parang, ano ba to? Masasabi ba natin na sila ay mga nanampalataya, no, sa pagkarinig nila, namangha sila, pero sila ba'y naniwala? Parang ganun yung tanong dito, no? It's not so clear. Hindi naman siya very clear. Pero again, makita natin dito yung pagkamangha is the natural reaction for a supernatural event. No? Yun kasi supernatural po yun na bagay, no? And makita natin sa sulat po ni Lucas, ayan, marami siyang mga events na sinabi na namangha sila. So makita natin dito na yung mga tao, nakita talaga yung mga supernatural na pagkilos ng Panginoon. So, yun po yung sa 18. Sila po ay namangha, no? Namangha. Ewan ko lang kung mag-a-agree kayo, pero sige, para po mag-make siya ng point, basahin natin yung jump muna tayo sa from 19 to 20. Tingnan po natin yung sa 20. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Okay? Tingnan niyo po yung yung 18 saka 20. At lahat na nakarinig nito ay namangha. Kaya may namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila. And in verse 20, pagkatapos ay bumalik ang mga pastol. Okay, yung mga pastol again, bumalik po tayo sa pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. So makita natin dito sa 18 saka 20, hindi natin alam kung ano po yung nangyari doon sa mga namangha. No, hindi natin alam kung ano ba yung naging reaction nila sa mga namangha. Pero sa verse 20, nakita natin dito yung patuloy na yung progress po ng mga reaction or tugon ng mga pastol. Mula doon sa paghahayag ng anghel sa kanila, hanggang sa nakita nila, hanggang sa sinabi nila, hanggang sa umuwi sila. No? So makita po natin dito yung progress ng life nila. Ano po nangyari dito sa mga pastol? Niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita. Now, there is something na interesting po dito sa pagkakasulat nito. Tingnan niyo po. Bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri. Kapag ganyan pong pagkasulat, ano yan? Anong tense of verb yan? Parang no? Yung present tense ba? Parang gano'n, yung patuloy, niluluwalhati, pinupuri. Now, kung papansinin niyo po sa pangalawa, susunod, ang Diyos, dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita. So, very clear dito na napakaingat ni Lucas sa pagsusulat nito gamit yung tenses of verb. Di ba? Makita natin dito yung pagka-ingat niya. So dito, narinig at nakita. Clearly, it's a past event. Past tense, no? Clearly, past tense siya. Kumbaga, nangyari. Nangyari yon, no? Pero, makita niyo dito, kung papansinin natin, niluluwalhati at pinupuri.
So parang pagpapakita ito ng continuous na action, no? Patuloy na nangyayari sa buhay ng mga pastol na nakakita at nakarinig. So, ano po yung matututunan natin dito mula po sa verse 20? Yung 19, babalikan natin. Napaka-importante din nun. Pero connect muna natin sa mga pastol muna tayo. Sige, anyone po muna. Hello. Baka meron ng gustong mag-open ng mic. I-ano nyo lang, i-raise hand nyo lang. Bali, kasi ganito, kumbaga, wag lang tayo talagang magfo-fall again sa self-righteousness. Kumbaga, lahat ng sinabi ni Ryle, hindi po yun nanggagaling sa atin. Yung pagiging maligalig ng mga pastol nung ipinaalam sa kanila ang ebanghelyo patungkol dito sa sanggol na nasa sabsaban, at nung nakita na nila ay sila ay nag-evangelize, sila ay nag-preach, nag-proclaim, okay? Ibig sabihin naging saksi sila. At dito naman sila na namangha din, no? Sapagkat kumbaga hindi mo po maibibenta o hindi mo po maipipitch sa ibang tao ang na mamangha sila kung ikaw mismo ay hindi na mamangha dito sa iyo ring ibinabahagi sa kanila. Actually, yung ipinabahagi sa iyo at ipinamahayag sa iyo ay siyang ibinabahagi mo lang rin at ipinapamahayag mo lang rin. At kung ano yung naging tugon mo ay siya ring magiging tugon ng kapwa pastol. Kumbaga kapwa yung sheep, no? Though pastol yung ginamit, pero it is most certainly that itong mga pastol na to ay mga tupa lang rin, sapagkat iisa lamang po ang pastol. At yun ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit ko po sinasabi yung self-righteousness? Well, wala namang hint ng self-righteousness doon sa mga sinabi ni Ryle. Kumbaga, ang ko lang po talaga, sa mga nakakarinig nito, hindi ito piniprescribe sa inyo, no? Kundi, inilalarawan lamang ang nagiging tugon, nagiging buhay ng isang tunay na nabuhay. No? Dito, yung mensahe ay ibinigay sa kanila, yun nga, merong past tense, na kung saan narinig nila ito, at yung present tense nagsabihin talagang living siya, tuloy-tuloy siya, no? Hindi siya naputol doon sa simula, siya ay nagpapatuloy, at alam natin ang patutunguhan nito ay hanggang sa walang hanggan. So, ibig sabihin lamang po talaga nito na ang isa talagang buhay sa salita, sapagkat ang salita ay buhay, no? Ang mangyayari talaga, magiging madaldal ka. Kaya ang panalangin ko po sa mga Bible study natin, alam niyo yun, yung paligsahan tayo, uy, ako naman. No, ako naman kasi meron din talaga ito yung sinabi sa akin at tama yung sinasabi mo. At masasabi kong tamang sinasabi mo kasi ito yung salita na naging baon ko sa araw na ito. So, you see, ganun po, kumbaga, magiging ganun po talaga tayo. No? Sapagkat tunay na tayo ay nasa salita ng Diyos. No? Hindi na po yun trivial sa atin. Hindi ko na po tinatanong, tunay ba kaya na tayo ay nasa salita? Hindi po. Tunay po na tayo ay nasa salita. No? Kaya po, ganun po ang magiging, siguro sa ngayon, dito natin makikita, hindi sa paghahambing, kasi hindi yun para maging mas magaling si Ryle kaysa sa atin, no? Hindi po ganun. Meron naman talagang mauuna, magiging pastol para yung mga tupa ay sumunod, no? Pero may iisa lamang po talagang pastol, no? Sana ganun po ang maging natin, maging motivation natin, na every time magmi-meet tayo, no,
Though ngayon hindi pa lang physically, pero in spirit and in truth, no? Yun ang importante, yung sa katotohanan, no? Doon tayo nagtatagpo, no? Bayaan na magsabihin ng iba, hindi tunay na iglesia yan kasi tingnan nyo, nasa online lang kayo. Hindi, meron po kasing mga ganun yung mga extreme na. So, sana ganun, no? Magpaligsahan tayo, no? Kasi, alam mo yung paligsahan kasi hindi yan para magpagalingan, no? Kundi maging tayo, yung sports ng mga mananampalataya ay magpaligsahan sa salita. Kasi lahat sila ay binuhay. They cannot contain, no, yung kanilang narinig. No? So, ganun. Sana ganun po ang maging natin. Sige na. Hindi, yung sa word na namang kasi depende kasi sa mensahe, yung bigat ng mensahe. Diba? Kasi biro mo nga naman, sinabi doon, ipinanganak sa inyo ang tagapagligtas, ang Kristo. Ano pa yung sinabi? Diba? Kumbaga, kaya sila namangha dahil yung magandang balita, no? Yung sa bigat ba ng mensahe na pinaalam sa kanila. Diba? Kung sasabihin lang, pinanganak yung nanganak lang si ganon. Diba? Ano lang, pero ito kasi yung mensahe, yung bigat ng mensahe, yung tapos nila na yung katotohanan na totoo, yung mensahe, yun nga na kita nila mismo sa sagsaban yung bata. Ibig sabihin, yung mensahe ay totoo. Diba? Kaya yung pagkamangha nila, grabe. So, yun lang po. Tol. Ay. Mag-add lang ako doon kay Daddy, no? Pag si Daddy talaga kasi nagsasalita, nasa-challenge talaga ako sana kayo rin, no, nasa-challenge. So, ayun, kumbaga, kaya nga sila namangha kasi kamangha-mangha nga naman yun yung ibig niyang ipakahulugan doon, no? Kamangha-mangha nga naman. And to add, no, para lang magdagdag dyan, dito natin makikita, no, ang kaligtasan at yung sa atin, pagbuhay. Yun yung importante, no? Yung kaligtasan ay naghatid sa iyo sa buhay, no? Sapagkat ikaw ay patay, no? At yun ang iyong talagang, kumbaga, ang default talaga ng isang makasalanang tao ay siya ay mamatay sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. So, kumbaga, i-add ko lang doon, no? Ang kamangha-mangha talagang mensahe ay nabuhay tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kasi kahit na mamangha ka dyan, no? Sapagkat kamangha-mangha nga naman ang sinasabi dito. Pero hindi lahat ay mamamangha. No? Though sinabi ni Rel kanina na lahat ng supernatural thing, ang magiging effect niyan is amazement. Yes, amazement pagkamangha. Pero ang tunay lamang talagang mamamangha ay yung makikita yung value nung mensahe na iyon. At kung kahit sino man, no, mapagpakitaan na mabuhay ang patay mula sa, yun nga, mabuhay ang isang patay. Anong sabi ng Panginoon doon sa yung kay Lazaro at saka doon sa beggar, ay tama ba? Hindi, Lazaro. Si Lazarus yung beggar at saka yung rich man, nung pareho na silang namatay at sinugo pa nitong rich man, no, na kung maaari daw ay kumbaga ipadala at mabuhay muli si Lazaro upang mabigyan ng
warning yung kanyang mga kamag-anakan. Pero ano ang naging sagot? Ano ang naging sagot at naging tugon doon? Na kahit hindi na kailangan na umangon yung patay sapagkat nandun sa kanila ang Biblia. Yun ang sabi, no? Kung iyanin yun, nakalimutan ko yung, basta sa Lucas din yan eh. Yung rich man tsaka sa yung beggar. No? So, kung sino man yung talagang binuhay ng salita ng Diyos, ay sapat na iyon. Talagang mabubuhay ka. Hindi mo na kailangan ng mga milagro. Ito yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Hindi natin kailangan ng mga milagro. Sapagkat yung milagro na nabuhay ka ay sapat na yun. Bilang isang milagro para sa iyo. So, we don't need miracles. Hindi natin kailangan yun. Ayun po, so may dagdag ko lang din. Parang ano kasi ito eh, yung sinasabi, yung sa parable of the, ano yan, sower. Diba meron pong apat na tawag dito, klase na kung saan po nahulog yung binhi. Kumbaga, no, may good soil, merong sa matinik, meron sa mabato, meron naman dun sa tabing daan lang, no. In which natin makita yung dalawa doon, yung sa madamo at saka mabato. Actually, binasa ang pagkaka-explain noon is natuwa sila doon sa mensahe na ibinigay sa kanila. Natuwa sila. And with that, kasama na yung amazement, no? Natuwa sila pero hindi talaga tumimo sa mga puso nila yung mensahe or yung binhi. No, tanging sa isang lamang yun sa magandang tawag dito, gandang soil or lupa. Yun lang po talaga yung mga binuhay, kumbaga. So, meron mga tao na na-amaze, pero they were not really transformed, kumbaga. So, one of the example also is si King Nebuchadnezzar. Pero although hindi ko alam kung ano yung naging ending kay Nebuchadnezzar, pero na-amaze siya sa mga ginawa ng Panginoon. Kung alam niyo po yung story ni King Nebuchadnezzar, na-amaze sila sa mga ginawa ng Panginoon. Pero still, hindi pa rin naging totoo sa kanila yung mga nakita nila. And even doon din po sa Acts, di ba? Yung sa pag-speak in tongues ng mga alagad. Na-amaze, maraming na-amaze. Pero meron pa rin po talagang nagsabi na mga lasing lang yan. So you see, kung hindi talaga binuhay, yun yung sinasabi kanina, kung hindi talaga binuhay, yung pangyayari ngayon or yung salitang ngayon will not make any sense para dun sa mga patay. Kasi nga patay, hindi yun, kumbaga, there will be no reaction. Diba po? So, yun po talaga. Kaya nga sinasabi natin, kumbaga, may bunga talaga yung totoong binuhay. Magkakaroon talaga siya ng bunga. In which yun po yung ating inaaral. Bakit ba tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Siyempre, upang makilala natin ang Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian. And also, upang magabayan tayo sa kung ano ba yung buhay dapat ng isang binuhay niya. No, again, yun nga, yung laging sinasabi, hindi po, ito pong pinag-aaral natin, hindi siya susundin upang maligtas. But ginagawa natin o gagawin natin ito kasi ito yung tanda, ito yung kumbaga isinulat na nalalakaran natin. Pero there are things na hindi natin nalalaman. And there are things also na dapat talaga i-confront tayo. Na kumbaga sabihan talaga tayo, na ipamukha sa atin na this is this. And di ba kung papansinin niyo po, bakit po may sulat si Pablo? Bakit po nagkaroon siya ng ilang sulat ba yun? 13 ba yun? Alam niyo po bakit? For corrections sa mga kamalian na ginagawa ng mga mananampalataya. So the New Testament is all about corrections, giving corrections, pagtatama sa mga mali. Di ba? So yes, hindi ito para maging mas mabuti tayo kaysa kay ganito ganyan or para to earn salvation. No, but ito yung kumbaga shape sa atin bilang mga
tunay na mga binuhay ng Panginoon. Kaya nga 'di ba ma-amaze kayo sa mga sulat ni Pablo, magiging ano siya, mabigat yung salita niya, pero at the end, anong sinasabi niya? Yun, tulad ng sinasabi ni Kuya, ito yung mangyayari sa inyo kasi tunay kayong binuhay. Hindi na po sinasabi para mabuhay kayo, but ito ang mangyayari sa inyo para kayo ay, dahil tayo ay mga tunay ngang niligtas. 'Di ba? So, kaya mga kapatid, no, lagi po talaga tayong mag-aral at makinig sa salita niya. Para, yun nga, para matuto tayo, para masaway tayo, para matuwid tayo, at upang masanay tayo. Di ba napaka-laking tulong ng 2 Timothy 3:16 to 17. It will always remind us. And one thing also, para po maano na natin kasi malapit na tayo, verse 19. Tingnan po natin si Maria, no? Subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Actually, marami pong cases, I think 2 or 3 na mababasa natin sa Lucas. Hindi ko lang siya ni-record, pero pansinin niyo po pag nagpatuloy tayo, maulit at maulit itong sinabi pagde-describe kay Maria. Actually, nasa ano lang yun eh. Nasa 49:51. 49 tol. Chapter 2 pa rin, no? Chapter 2 pa rin. Tingnan nyo, 49. Ay, hindi 14. 41? 51. Yan, ito, another scenario na gano'n na naman ang naging reaction ni Maria. Umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazareth at naging masunurin sa kanila. Iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Di ba? Meron pa tol eh. Yung nakausap nila si Simeon, ay, meron ba yun? Ganon ba yung reaction niya? Wala no? Yung kay Okay. Elizabeth, chapter 1. Yung kay Elizabeth din. Verse Pag-usap nila. 65 to 66. 1, okay, tingnan niyo po. 65 to 66. Ito yung mga tao. Ito yung mga tao, no? Yes. And tapos, di ba si Maria po, no? Ganun yung reaction niya. Pero, merong sinabi sa kanya si Simeon sa verse 35. Kasi di ba, okay, mamaya na. Basahin ko lang po yung verse 35. At tatagos ng isang tabang sa iyong sariling kaluluwa. So, I think, ito ba yung kinakausap niya si Maria? Yes. Sinabi kay Maria. Verse 34, sinabi ni Simeon kay Maria. No? Sila'y binasbasa ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina. Verse 35, at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. So I think ito yung patungkol sa yun nga yung pagmamamatay na papatay na ang Panginoong Jesus. Ito yung magiging isang tabak, no, kay Maria. 'Di ba? Napakasakit po talaga. Kumbaga na yung mangyayari kay bilang ina, no? Bilang ina. And balikan natin yung verse 19. So, ano po yung pinupunto natin dito sa verse 19? Ano yung makita natin dito? Yung pag-iingat ni Maria, no? Yung pagbulay-bulay niya. Ako, as I reflect sa verse 19, ito po yung lagi ko ding pinapaano sa inyo, yung parang sinasabi po sa inyo na yung sa pamumuhay po ba natin, alam niyo yun, yung sa bawat aksyon, sa bawat kilos, sa bawat minuto, or bawat moment, iniisip po ba natin yung, alam mo yun, yung ginawa ng Panginoon, and iniisip pa natin yung kailangan, yung reaction din natin sa bawat desisyon na ginagawa natin, ito ba ay kalugod-lugod sa Panginoon, di ba? Yung parang ganun po ba, no? And dito natin makita si Maria, no, iningatan niya talaga. Kumbaga treasured
inano niya talaga to, binigyan talaga ng halaga sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan niya lagi. Iniisip niya yun lagi, no? Parang ganun po ba. So, ang gusto ko pong i-point is, yun nga, yung, alam niyo yun, yung, di ba, pag may bagay na nangyari sa atin na napaka-thankful natin, no, na pagpapasalamat talaga, we will always, ano yun kumbaga isipin natin yun lagi. And magkakaroon siya ng magandang resulta sa pamumuhay din natin. Why? Kasi it will affect your life, 'di ba? Hindi yung parang passing lang siya ba na okay, tapos na salamat Lord and then balik ka na sa buhay mo. Pero ito yung nanatili talaga sa puso. Para yung mga pastol, 'di ba? Kaya nga sila patuloy na nagpasalamat at niluluwalhati ang Panginoon. Why? Kasi they treasured it in their hearts. No? And by the way po pala, sa verse 20, yung pagluluwalhati at pagpupuri, may connect ko lang po yung sinabi ni Pablo, Romans 12, no? Na ano ninyo yung mga katawan bilang ano yun? Living sacrifice. No? Yun po talaga that is your true act of worship. That is our true act of worship. Hindi lang po itong verse 20, hindi lang po ito, wow, salamat, oh Jesus. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. But yung buhay talaga na sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun ang tunay na buhay na nagpapasalamat. No? Ayun, parang nag-jump na ako. Anyone, baka may dagdag, encouragement. So, ayun, tunay na naluluwalhati ang salita ng Diyos. Sa tuwing ang kanyang mga anak ay tinitreasure natin tong lahat ng sinasabi sa atin ngayon. I know na ang bawat isa na nandito ay nakikita yon. Hindi po ako half-hearted na sabihin yon. Alam ko na kayo na nandito ay katulad ng Birheng Maria, ni Maria ay kumbaga pinagbubulay-bulayan o tinitreasure niyo ang lahat ng ito sa inyong mga puso. Such a wonderful po talaga grace by God na talagang meron tayong puso na nagre-respond sa Kanya. Hindi niya tayo hinayaan na manatili sa kagustuhan natin. Bagkus nakikita na natin na ang buhay na meron tayo ay hindi sa atin. Hindi sa Kanya na tumubos sa atin. At ang Kanyang pagtubos ay naging powerful and effective sa atin. Kaya nga po, ulitin ko po, ako po ay galing sa isang evangelical, hindi ko na po tinatawag na Christianity, yung mga ganun. Evangelical group. Well, hindi ko po sinasabi na lahat na naandun ay hindi Kristiyano. Marami po sa kanila ay mga Kristiyano. Tinuruan po talaga ako ng salita ng Diyos na you don't need to evangelize. Ang evangelism po is kumbaga, yes, it is outflow, pero evangelism versus regeneration, what makes us new is because God chose to save us from before the foundations of the earth. Kaya, my encouragement sa bawat isa is not to evangelize, though you will be evangelizing people. Kasi nga, binuhay kayo Yun ang magiging estado nyo But, do not waste any second. Puspusin po tayo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Do not waste your time na makipagdebate sa ibang tao. You evangelize yourself. Kung mag-evangelize ka, evangelize mo yung sarili mo. At sa ganung paraan, tsak na naluluwalhati ang Panginoon. Kasi nakikita ng bawat tao, kahit di mo sabihin,
kahit di mo sabihin, your life is a testimony. Your life ay pagpapakita na ikaw ay tunay na saksi ng Panginoon. So, yun lang yung encouragement ko sa inyo. Okay? So, yung buhay, no? Yung buhay talaga na nagiging ilaw. Ilaw, no? Sa mundo. Sige po. So, yung iba po, baka may mga masasabi or may tanong po kayo bago tayo magtapos. Wala na, okay na po. Okay. So, yun no. So, praise God sa kanyang salita na ating pong napag-aralan ngayon. So, bukas po magpapatuloy tayo sa 21 hanggang sa 30. Okay, 38. Yeah. 21 hanggang 38. So, hanggang 38 po tayo sa Luke. Tapos, pagkatapos ng 38, magja-jump muna tayo sa Matthew chapter 2. So, tapusin natin hanggang 38 po dito sa Luke chapter 2. Okay? Sige. So, maraming salamat. So, yes, Tol? Parang challenge ko lang rin sa atin. Bukas, no, yun, binigay na sa atin yung assignment. So, might as well. Ang gawin nating format siguro, Tol, yung magtatawag ka. No? Tapos dapat yung tinawag mo, dapat may masabi talaga tungkol doon sa salita na yun. Hindi pwedeng wala siyang masasabi. Kasi, yan, kumbaga, punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Amen. Okay, so magtatawag na daw, no? Ayun, yun nga, amazing at nakaka-excite po yun kasi maririnig natin yung bawat isa, no, na tunay ang pinapahayagan ng Panginoon. So, matututo tayong lahat sa bawat isa kasi tayong lahat ay tinuturuan ng Panginoon. So, ayun po, from 21 hanggang 38. Pero hindi tayo hanggang 38 bukas. Pero aralin nyo na yun. Yun lang yan natin, limit bago pumunta sa ibang, sa Matthew. Sige. Sige po, thank you. Tol, ikaw na mag-close, Tol. Sige, tayo po ay manatili sa pananalangin. Panginoon, ito po ang aming kagalakan na aming matunghayan, Panginoon, ang iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng mga buhay ng mga pastol na kung saan sila ay kinakitaan po, Panginoon, ng iyong mga kamay na talagang kumikilos mula sa anghel hanggang sa kanilang mabilis na pagpunta sa sabsaban na kung saan sila ay hindi rin naging late, no, sapagkat kanilang tunay na natunghayan ang sanggol na nasa kainan ng mga tupa, Panginoon. At nakita namin na sila rin, katulad ng mga unang bunga doon sa Pentecostes, ay napuspos ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag kung anuman ang mga ipinahayag din sa kanila na mga sinasabi at kanilang narinig patungkol sa sanggol na kanilang natunghayan, Panginoon. At salamat, Panginoon, na nakita rin namin na ang mga pastol na iyon ay hindi na natili, Panginoon, sa mga elementary teaching, Panginoon, but from glory to glory, mula sa kaluwalhatian hanggang sa mas higit pang kaluwalhatian na nakita namin na sa kanilang mga bibig ay niluluwalhati ang iyong pangalan, Panginoon, sapagkat gagaya nga po ng sinabi ng anghel, luwalhati sa kaitaas-taasan sapagkat ikaw ang nasa itaas at kapayapaan naman sa amin. At ang kapayapaan na iyon ay kapayapaan namin sa iyo, Panginoon, na hindi na po ang iyong puot, pagkus ang iyong pagliliwanag ng iyong mukha, wangis sa amin, na magbibigay sa amin ng luha at ngiti, Panginoon, na matutunghayan namin ito araw-araw, sapagkat araw-araw mo kaming bibigyan ng inyong maliliit ngunit
hindi po magkukulang, Panginoon. Kagaya ng mana sa Exodo, Panginoon, na iyong ibinigay sa mga Israel, Panginoon, na ang siyang kumuha ng kakaunti ay hindi nagkulang at silang kumuha ng karami-rami ay hindi rin naman sumobra, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. See you po bukas. Tawagin na natin, no? Bukas na. Thank you. Aral po tayo. God bless. Bye-bye.